Hello mga katek, hello guys. So meron po tayong nire-repair na flat screen. Bali smart TV na po yan. Bali 32 inch po yan. So ang brand niya is Switch. So ang sira pala nito is vertical lines. Kapag i-on natin, nasaksak na yan. So power button, tapos ganyan lang lalabas. So ang gagawin natin is buklasin natin to at malaman natin kung anong sira. So yun. So yan, plug ko muna. So dandahan lang po. So ako lang kasi ako nagbibideo niyan eh. So pagkatapos ibuklasan natin. So dapat yung mga screw mga katik, no? Dapat meron po tayong lagayan. Kung pwede yung meron kayong magnet para dikit na dikit, hindi mawala. Bali naka home service po tayo dyan, no? So yan, no? Buklas natin, check natin dito. So meron na akong tingin kung anong sira nito, no. Kadalasan sira nito is nasa ano talaga yan. So check natin, no, supply. So far sa supply, okay pa yung supply niya diyan, no. So ang sira niya is yung dito, check natin yung sa tiko niya. So ang napakaganda nito is yung tiko niya is separated sa panel niya. So yun, check natin sa ating multitester kung okay ba. So yun, may sila na. So timing, meron po tayong stock na Tikon, same lang po. So bali kapag bumili kayo nito mga katek, dapat tingnan nyo kung ilang wire siya, no, kasi magdepende po yan sa wire. Baka hindi po sakto, sayang lang yung in-order nyo o yung pinalit nyo. So dapat same lang po sa kanyang anong una niyang Tikon. So yan, bali sa pagkukuha nito, madali naman kunin. So dandahan lang po kasi sa ganito kasi is kunting ano lang nyo is talagang masisira kasi sensitive na ito eh. Itong klaseng TV nito is napaka sensitive, no, kasi kapag makadetect siya ng sira sa ibang automatic malfunction siya or hindi siya gagana. So napaka-sensitive nitong ating flat screen, lalo na sa kanyang panel o sa kanyang LCD, no, napaka-sensitive. So sa ganyang mga sitwasyon dapat meron kayong lagayan o hindi talaga ilagay ninyo yung nakadapa yung TV, no. So dapat yung nilagyan nyo is yung smooth lang, hindi mabasag or mabiyak yung screen or yung panel niya. So napaka-importante kasi kapag yung paggawaan nyo is talagang compatible kayo, sakto lang sa lugar. So yun, no. So sa pagtitest nito, since bago lang itong ating kinabit, so trial din natin kung okay pa, kasi meron naman minsan kasi merong factory defect kahit anong pyesa, no, bago man yan binili. So check pa rin natin kung okay ba. So mga katik, no. So pinalitan na natin, ganun pa rin, no. So kung anong Tikon na yung una, so ganun lang, tingnan lang yung kung ilang out niya at in niya. So tingnan niyo lang kung kaparing-pareho. Iba-iba kasi yung Tikon o Tikon ng TV. Minsan maraming output, yung input niya iba, yung out niya iba rin. So dapat tingnan niyo mabuti kasi baka masayang yung pera, no. So medyo kamahalan din yung Tikon na yan. So hirap din tayo makakita ng ganyan, no. So minsan sa ibang bansa pa tayo makabili ng ganyan. So walang stocks minsan dito. So compatible man o hindi, no, kasi hindi naman lahat ng flat screen kahit 32 hindi sila compatible. So yun lang, no. So dapat ingat lang po tayo sa pagbili na legit na talaga, no. So yan, no, ito yung bago at ito yung luma. So napalit na natin. So yan, ito na yung bago at ito yung luma, no. So sakto-sakto. So tapos ibalik na natin ang ating
kaha no, sa kanya dyan. Take note lang mga katek, no, kapag vertical lines ang sira, hindi lahat po yung tiko na yung sira. Kasi minsan panel na talaga yung sira niya. Makikita naman natin kung talagang panel na siya sa visual lang, or sa nakita nyo na talagang basag na ba siya o pwede pa siyang ayusin, no. Sa pag-detect kasi dapat hindi kasi tayo manghuhula, kung hindi technician po tayo. So gamit talaga tayo ng multi-tester. So kailangan natin na voltage check, or may output ba yung check po natin isa-isa, may output ba papuntang in, papuntang out. So dapat kabisado po tayo sa ating ginagawa. So dapat meron po tayong multi-tester na pakipunta natin dyan. So pagkatapos nito mga tek, patapos na natin nilagay, no, so ibalik na itong kaha. So yan, tapos i-choke natin, no, sa outlet, sa plug niya. So pagkatapos check natin. So by the way mga katek, no, kung bago pa kayo sa channel o napanood lang po kayo, so paki-subscribe na din and click notification bell para updated po kayo sa aking video. So yun, no. So wait mo muna, kunin ko yung remote, tapos check natin kung gagana ba ito. So yun, click natin yung power button natin. So yun, kung gagana na ba. Moment of truth na tayo mga katek. So yun, gumagana. So lumabas yung logo sa switch. So yun, ang T-con pala yung sira. Sa ganitong sitwasyon sa akin, T-con lang. So iba-iba kasing dahilan kung bakit iba yung may vertical lines, no. So mostly lang sa T-con yung sira. So yung iba sa panel na, yung iba sa may pisa na sira, no. Kaya dadamay lang yung ibang ano. So napaka-sensitive kasi nitong TV na ganito. So yun, umuo naman siya. So bali itong mga katekno, wala siyang audio. So kasi ang ingay kasi dyan, kasi naka home service po tayo, maraming bata dyan. Tapos may ano dyan, maraming bata naglalaro. So maingay, kaya nag voice over po tayo. So yan, no, lumabas na. Bali, smart TV na po yan. So dito mga katek, so pinindot ko yung mga remote, no. So may gagana ba yung remote? So yun, gumagana naman. So i-up down ko lang. So kung okay ba yung function niya, smooth ba yung function niya, so okay naman. So yun, no. Tapos may okay na yun, no. So pinindot ko yung remote. So check ko yung mga button niya kung okay. So yan, no, meron. So pagkatapos niyan, pinindot ko lang, at mamaya i-test natin kung gagana ba yung USB niya, gagana ba yung sa EV niya, at sa iba pa yung function niya. So yan, no, test natin ang ibang feature nito. So yun, gumagana up, down, gumagana naman. So dito, ito na, check natin sa media. Lagyan natin ng USB. So lagyan ito na yung USB o flash drive kung gagana ba. So dito mga katekno, ang nilagay natin muna is yung baron. So digital baron, no, receiver. So yan, hindi ko na nilagyan ng music kasi baka maka-copyright, kasi ano yan kumakanta sa tawag ng tanghalan sa showtime. So kinuha ko rin lang yung music niya. So yun, no, okay. So tapos lipat po tayo ng channel sa ating baron. So yan, okay na. So okay, no. So sabi ko kanina is maingay kasi yan maraming bata na naglalaro kasi maingay. So kaya kinuha ko yung boses o yung tunog nito. So pagkatapos nito mga test natin yung flash drive o yung USB. So yun,
test natin. By the way, meron siyang internal, no? So, itong TV kasi nito is merong internal. Pwede nyo masave yung files niya or yung video. Pwede nyo maka-transfer USB to USB dyan din, no? Kasi smart TV po yan. So, yan, no? Titest natin gamit ang USB. So, yan. Yan, maraming video yan. So, test natin isa-isa, ano? Check, okay, kagana. So, napaka-smooth pa rin, no? So, gumagana yan. So, i-promote ko muna yung channel ko mga katik, no? Kung napadaan lang po kayo. Paki-subscribe and click notification bell para updated po kayo. O para din po kung ganado, gumawa ng video about tutorial on how to fix appliances, TV, amplifier, audio machine, etc. At how to test components. So, yun ang katik, no? Gumagana. So, yung customer nito is siguro napasaya natin. So, yan, no? So, yan. So, smooth na smooth yung function niya. So, test natin. Kapag magre-repair ako ng appliances, test natin mga ilang hours. So, hindi talaga, dapat talagang i-test natin kung okay na talaga. Kasi kung isauli ko na sa customer is talagang i-test ko o parang i-test talaga kung okay na talaga. So yun mga katekno, thank you for watching. God bless and have a nice day.